Magsisimula ang ika-6 na chapter ng solo leveling kung saan makikitang sinusubukan at inoobserbahan ni Jinwoo ang higanteng statwa. Dito nga ay sinubukan niyang tumayo. Dito nga ay merong siyang napansin sa higanteng statwa dahil sa kanyang ginawa. Napatunayan niya na tama ang kanyang nasa isip. Naatake lamang ang higante kapag lumagpas ka sa taas na pinapahintulutan nito. At napagtanto niya nga na tama ang naiisip niyang ibig sabihin ng unang pinag-uutos sa tabletang bato. Dito nga ay sinabi niya na sa kanyang mga kasamahan na dapat silang yumuko sa harap ng statwa na Diyos. Napatanong si Mr. Kim kung nawala na ba sa katinuan itong si Song Jinwoo. At nagtanong din si Mr. Park kung anong ibig sabihin nito sa pagyuko. Nagtanong na din si Mr. Song kung meron na ba itong naiisip na paraan o plano. Sumagot naman si Jinwoo na meron na nga daw. At makikita ito sa kanyang mukha na seryoso ito. Dito nga ay sinabi niya na umaatake lang itong higanteng statwa kapag lumagpas ka sa taas na pinahihintulutan nito at kapag nanatili kang nakayuko ay hindi ito umaatake. At iyon ang ibig sabihin ng unang kautusan na dapat mong sambahin ang Diyos. Kapag lumuhod ka at yumuko sa harapan ng higanteng statwa ay umaasa na nga lang daw itong si Mr. Song na hindi lang ito basta kutob lamang ni Jinwoo. Sagot na lamang ni Jinwoo na hindi naman lang daw ito isang kutob lang sa ngayon. Nasabi na nga lang ni Mr. Song na wala rin naman daw silang mapagpipilian pa. At ginawa na nga lang nilang lahat ang sinabi ni Jinwoo. Lumuhod at yumuko silang lahat sa harap ng higanteng statwa. Sa isip nga nila ay kakayanin nilang malagpasan at makalabas ng buhay sa pagsubok na ito. At dahil lang sa pamamaraan ng pagyuko sa isang statwa. Nanginginig at takot na takot nga si Jo-hee habang nakaluhod at nakayuko sa harapan statwa. Ang maliwanag ng mata ng statwa ay nawala na parang humupa na ang tensyon na namamagitan sa kanila. Tumahimik na nga ang paligid na animoy tapos na ang sakuna. At bigla na lang ngumiti ang higanteng statwa. Na animoy natutuwa ito, ngunit makikita sa buong mukha ng higante na parang nakakatakot ang ngiti nito. Natatakot nga si Mr. Park sa ngiti nito at napapatanong ito kung ano ba raw ang meron dito. At silang lahat ay nagulat sa ipinapakita nitong higanteng statwa sa pagbabago nito ng ekspresyon. Nakangiti man ito ay nakakatakot pa rin ang ipinapakita nitong aura. Napaisip na nga lang sila kung ilan ba ang namatay sa huli nitong pag-atake. At kung ilang nga lang ba silang natirang buhay. Sa isip ni Jinwoo ay kung gaano pa ba sila katagal dapat manatili sa pagkakasamba nila. At sinabi ni Mr. Park na tumigil na nga ito sa pag-atake sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Mr. Kim dito. May nagsabi na baka daw subukan ulit nito na atakihin sila. At napatanong pa nga kung yun lang ba talaga ang kailangan nilang dapat gawin. Sinabi ni Mr. Park na wag nga daw basta-bastang biglang tatayo itong si Mr. Park. Wika naman ito na tingnan mo, tumigil na nga itong umatak sa atin. Seryoso nga daw siya. Wala na nga daw itong ginagawa na kahit ano. Napatanong nga sila kung tumigil na nga ba talaga ito. Natuwa ang iba sapagkat nalagpasan nila ang dulobyo at nabuhay sila. Kahit si Jinwoo ay hindi makapaniwala. Wika nga nito sa isip niya ay hindi pa nga ito tapos. Nagulat nga lahat ng biglang yumanig ang buong paligid. Dito nga ay nagsisimula ng gumalaw ang higanteng statwa. Makikita ngang nadurog ang sahig sa paa ng higanteng statwa. Dito nga nila napagtanto na hindi pa tapos ang kanilang paghihirap at dito nga ay nawala ang kanilang kasiyahan at alam nila sa kanilang mga sarili na meron na namang masamang mangyayari. Nagtanong nga ang isang hunter kung kailangan ba daw nilang labanan ito. Na makikita ngang nakatayo na. Takot na tinatanong ni Mr. Song si Jinwoo kung meron ba daw itong natatagong kaalaman sa sitwasyon na ito. Kahit nga si Jinwoo ay balisa na at mukha ding wala na itong maisip. Tumingin nga ng nakakatakot na tingin sa kanila ang higanteng statwa habang bakas pa rin ang nakakalokong mga ngiti nito. Inangat na nga ng higanteng statwa ang paa nito. At tinatanong na ni Mr. Song kung wala na nga ba daw itong alam na paraan. Sagot niya nga ay wala na nga rin daw siyang alam na paraan. Sa paglapat ng paa nito sa sahig ay yumanig nga ang buong paligid na animoy may isang lindol na dumaan. Sa sobrang lakas nga nito ay halos mawala ng balansi at matumba itong mga hunter. Sigaw ni Jinwoo na at Dongjeon na ito ay merong mga itinalagang panuntunan. Ang una nga daw ay ang sambahin ang Diyos. Ang pangalawa naman ay purihin ang Diyos. At yun daw ang susi para dito. Napatanong nga ang mga ito kung ano nga ba daw ang ibig sabihin sa pagpupuri. At kung ang ibig sabihin nga ba daw nito ay ang paghahandog ng kanta para dito. Sabi ng isang hunter na susubukan niya daw ito. Dahil dati raw itong nabibilang sa koro ng simbahan. At ipinagmamalaki nito na malaki ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Dito nga ay tumingin siya sa malaking statwa at hinawakan ang kwintas nitong krus. Sinambit nitong, Panginoon, nakatayo ako sa iyong harapan. Baguhin mo ang aking espiritu. At buhusan mo ako ng biyaya, Panginoon. Nakita ko ang kahinaan sa loob ko. Hayaan mo itong mahugasan. Sa kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Ang iyong pag-ibig ay nagpapanatili sa akin sa iyong presensya. Nagugulat na nga lang si Jinwoo sa ginagawa nitong hunter na ito. Napatanong na nga lang si Mr. Kim kung may nangyayari nga ba daw na pagtugon dito ang higanteng statwa. At nararamdaman daw ni Mr. Park na parang bumabagal na nga daw ang ikinikilos nito. At makikita sa pagmumukha ni Jinwoo na parang may mali at hindi tama ang ginagawa nitong hunter. Habang patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawang pagpupuri.
Tumingin na nga itong higanteng statwa sa Hunter na sinusubukang puruin ito at bakas pa rin sa pagmumukha nito ang nakakatakot at nakakalokong ngiti nito. Habang patuloy itong pumupuri ay nagsimula ng kumilos ang higanteng statwa at inangat na nga nito ang kanyang paa patungo sa Hunter na sinusubukang puruin siya. Nakapikit at taimtim pa nga ang ginagawa nitong pagpupuri. At makikita sa bakas ng mukha nito na pinagpapaiwasan ito sa kanyang ginagawa. Sa isip nga ni Jinwoo ay mali ang ginagawa nitong Hunter sapagkat mali at ibang Diyos ang pinupuri nito. Doon na nga ay inapakan ito ng higanteng statwa. Sa bigat ng mga paa nito ay makikitang parang sumabog ang katawan ng Hunter na ito, tanging mga dugo na lamang nito ang nagtalsikan sa paligid. At dito na nga nagtatapos ang ika-6 na chapter ng manhwa ng Solo Leveling. Maraming salamat!